Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Purihin po natin ang Panginoon at makakasama namin muli kayo ngayong hapon. We are your host and friends, Pastor Max Cadalig and Rolin Cadalig mula dito sa Mountain Provinces Mission, Baguio City para sa ating 11th episode sa programa nating pinamagatang Together in the Journey of Love. It is our fervent hope and prayer, dear friends, brothers and sisters, na ang ating programa na Together in the Journey of Love ay isang pagpapala sa inyong buhay. At lalong-lalo na sa inyong Journey of Love. At kung itong programa po natin ay nakakatulong sa kanila, sa ating lahat, ay we would like to invite you to invite your friends to watch with you, gaya ng watch party, ano? Yeah. And upang sila rin ay mabindisyonan sa ating diskusyon. At alam nyo mga kaibigan, mapapanood nyo rin po ito sa ating YouTube channel. At iniimbitahan kayo namin para mag-subscribe sa ating YouTube channel. And you may download all our topics. Nandun po lahat ng mga topics natin. And can share it to your friends. Lalong-lalo na po sa mga kabataan natin. Amen. Para sila ay mag-guide sa kanilang mga relationships. Matuto, no? Yeah. Before we proceed to our 11th topic, Nakaka-11 na pala tayo. 11 na. let me review first and what we have discussed during our 10th presentation. So yung topic po natin last Sabbath or last Saturday was still on our series Survive or Thrive. At focus dito yung building a thriving marriage relationship. At doon sa ating presentation na yon ay nakita natin na kailangan yung preparedness. At ang isa doon ay yung courtship phase
na yun ang isang tatalakayin natin ngayon. Now, nakita natin, mga kapatid, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, na talaga namang kailangan na they will enlarge yung circle of friends nila. Okay? Sapagkat, yun nga ang nasabi natin na doon manggagaling sana yung kanilang lifetime partner. At ang isang key factor na nakita natin, and we are going to re-emphasize again, ay yung panalangin. Kasi ang pinapasukan natin, lalo na yung mga kabataan natin, ang pinapasukan natin ay hindi gaya ng trabaho. Na kung gusto mo na umalis na, ay pwede. Sapagkat ito ay pag-aasawa. And it is for a lifetime. Habang buhay ay asawa natin yan. Kaya nakita rin natin na ang isang asawang lalaki at isang asawang babae ay saan galing? Sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Ngayong hapon po ay itutuloy pa rin natin ang ating discussion sa series na Survive or Thrive. Ang focus pa natin ay kung papaano natin makamit o maranasan ang thriving marriage relationship. At bago po tayo magpatuloy ay gusto ko po kayong imbitahan sa ating panalangin. Amami nga da sa dilangit, dayawan da ka, iti daytoy nga malem, iti aldaw mo anasantuan, tainturong mo tunggal may sa kada kami nga umay agdingeg, kadagiti ad-adal, iti daytoy a series mi na pauluan Survive or Thrive. Iti programa mi Together in the Journey of Love. Dawaten mi, apo, iti nasantuan nga spiritum, tapno idalan da kami iti rumbeng aramiden mi nga mangpasanto ken mangpapigsa kadagiti adda nga relasyon mi kadagiti agasawa giti sweethearts ken dagiti agtutubo nga adaan gagayem isurum apo iti tunggal maysa ket ti adalan mi tatta nga malem apo ket isukuma iti mang ngisagana kada kami iti napinpintas ang masakbayan para iti panagasawa. Amen. Ta dinawat mi amin daytoy iti napateg anagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. 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 Salamat sa iyong panalangin, Darl. Ilocano po yun, At maganda na sa ating programa ay kuminsan ay hinahaluan din natin ng Ilocano. Ngunit alam ko po na marami sa mga kabataan na nanonood na hindi nakakaintindi. Kaya pagpatuloy natin na discuss ang ating mga topics sa taglist. Ngayon, sa ating pagsisimula, ay gusto natin uling balikan yung ating anchor text. Sa Proverbs 24 verses 3 and 4 sapagkat dito nakabase yung ating pinapag-aralan. Okay, sa Proverbs 23 verses 3 to 4, it says, "Through wisdom a house is built, and by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches." Amen. Napakaganda, no? So, yun yung ating anchor text, yung Proverbs 24 verses 3 to 4. At nakita natin yung maganda rin siguro na tatlong salita. i-memorize natin ito. Oo, memorize. Isaulo natin, sapagkat napakaganda na makita natin yung tatlong salita. At ano mo rin yung salita? Yung build, okay? Establish, at saka yung field. Na, yun ang gusto natin na mangyari sa ating relationship, mga kapatid at mga anak. At ang banda pa natin ay dun sa first phase, yung building. Okay, sa building. Okay, so interesting ang ating topic ngayon, Darl. Alam ko magugustuhan ng mga kabataan ito at maganda rin mapakinggan ng mga magulang gaya natin. Kasi ang ating focus ngayong hapon ay tungkol sa courtship and dating. Alam ko na mainit na usapan ng mga kabataan na ito na tungkol sa courtship and dating. And I'm very excited to talk about it, Dal. Ako rin, excited ako niyan. So, maaari na it will take us about 2 to 3 presentations ito, yung tungkol sa courtship at sa dating, But we will, importante.
So, napakalaga ito. Kasi building a thriving relationship at maganda na doon Yung sa simula, foundation. foundation ay alam natin at gawin natin yung tama. So, ano ngayon nga ang definition ng courtship para maintindihan natin ano ba ang courtship? Nabasa ko ito sa dictionary, sa Cambridge English Dictionary. Ang ibig sabihin po ng courtship ay yung time when a couple develop a romantic relationship with the intention of getting married or with a view to marriage. So, ibig sabihin, mas malalim na yung yung relasyon ng isang couple. So, from friendship, ano na sila sa courtship. So, ang ibig sabihin na yung primary meaning nitong courtship ay yung romantic relationship na ang intention ay sa pag-aasawa. Although, of course, maraming mga tao na sabi yung courtship ay yung pagsisweetheart lamang, yung parang just for inspiration. Pero nakita natin na ang primary meaning talaga ng courtship It ay will lead you to your marriage. Oo. So, yun ang nakikita natin. Yeah. So, mga kapatid, napakaganda na tingnan natin ito. Sapagkat sa mundo natin ngayon ay yung Christian courtship practices, lalong-lalo sa Adventist setting, ay parang nanineglect kahit ang ating mga kabataan. So, it's nice na tingnan natin, pag-usapan natin So, ito. speaking, Darl, of with yung Christian courtship practices, ano ba yung mga practices ng mga young people na dapat nilang malaman for Christian courtship nila? Okay, magandang tanong. At alam ko na sa atin, lalo na yung kabataan, gusto nila yung step by step. Okay, so titingnan natin mga kapatid, mga anak, mga young people, kung ano yung mga steps o di kaya yung mga don'ts sa panliligaw. Para may proper guidance. May proper guidance. So, saka yung hindi gawin. So, yun yung mga titingnan natin. Yeah. Maaari na hindi natin ma-discuss lahat ngayon, pero sa mga susunod pa na mga presentations natin. Yung last na discussion natin nung Sabado, alam ko na ang first step talaga na nabanggit natin ay friendship. Friendship. So, ito yung observation phase. Gusto ko lang na i-emphasize ito, Darl, na ang friendship ay napaka-importante, mga kabataan. At ito ay dapat una sa isang relationship. Okay. Para sa akin, sa tingin ko, kung ang isang binata ay manligaw kaagad, unang pagkita pa lang nila, ay nanligaw na kaagad without knowing her background or yung family niya. Yung, of course, unang pagkita pa lang nila, I think yung man, maybe, or in my opinion, the man has even other plans which may be impure. Maganda na yung punto na yun, at tama nga naman na bakit ang isang binata ay liligawan niya kaagad yung babae na sa unang pagmimit pa lang o sa pangalawa. And yun ang isang bagay na tingnan natin, mga kapatid. Kasi kailangan nga naman na kasi ang intention mo ay yung panliligaw, Ang intention ay magkaroon ng romantic relationship and for marriage. Yeah. So, kailangan na makilala yung family background, kung ano ba ang iglesia, kung saan siya kabilang, okay? Yung church na kinaaniban niya, o yung mga bagay na ayaw niya. So, kung hindi ito mangyari, it's really a big question mark, big question mark din sa akin na isang magulang, isang lalaki. So, ibig sabihin, kulang sa observation. And, Unang pagkita pa lang nila, kulang talaga sa observation. So, friendship is really needed. Hindi pwede na, sa atin nila, sa kalesa, ay hindi pwede na mas mauna yung kalesa kaysa yung kabayo. Okay. Pero kung minsan, nauuna nga yung ligaw agad, ay wala pang
yung friendship phase na tinatawag natin. Oo. So to emphasize this need, Darl, let me read what Ellen White wrote in the Ministry of Healing, page 359. It Okay. says, "Let a young woman accept as a life companion only one who possesses pure, manly traits of character, one who is diligent, aspiring, and honest, one who loves and fears God. Let a young man seek one to stand by his side who is fitted to bear her share of life's burdens, one whose influence will ennoble and refine him, and who will make him happy in her love." Amen. Napakaganda, no? At kung titingnan natin, wala na naman akong maidagdag doon kasi talagang napakaliwanag. At yun nga, mapapansin natin na in-emphasize niya na yung isang babae ay makipag-asawa doon sa nakilala niya ng maayos. Okay? Yung mga ugali. Kaya, ganun din sa atin na lalaki, manligaw ka lamang kung kilala mo siya. Kasi nga, sinasabi natin, itong bagay na pinapasukan natin ay it's a lifetime commitment. Okay, lifetime commitment ito. So, kailangan natin na malaman ang mga bagay na yan. Now, related to this, sa bagay na ito, yung pakikipagkaibigan, ay maaari na yung ating mga kabataan. Maaari nagtatanong, may problema ako pastor kasi minsan hindi naman ako sociable person. So, Paano ako magkaroon ng mga kaibigan. So, yun maaari yung tanong. So, ano kaya ang gagawin? Yeah. This is one of the challenges of our young people today. Alam ko yan. And also our fear as parents because many of our young people today are just confined in their rooms. Playing computer. Playing computer or they are confined in their work. Okay. Working sa kanilang mga computers. So we would like really to encourage our young people to go out. Pero ngayon hindi naman makalabas ang mga kabataan. And make friends with other young people. Because if one does not do it, he or she will have a hard time in his or her marriage life. As a marriage life is a social thing. Oo. Magandang punto yun, ano? Kasi nga, kung hindi ka sociable, patos mag-asawa ka ay social, yung pag-asawa na more than, it's a religious experience, social experience dito. So, mahirap na yung adjustment. Kasi mahirap kaya yung may kasama ka na hindi ka sanay. At siya rin mahihirapan na may kasama kasi nasanay na siya na mag-isa. Oo. Yeah. Oo. So, kailangan na yung ating mga kapatid, ibig sabihin ito, mag-connect sila. Maaari na yung ngayon dahil sa COVID pandemic ay hindi sila makalabas. But of course dito sa atin ay pwede namang sa Sabbath makapag-connect sila. So maraming paraan na ang mga kabataan natin ay makapag-connect. Lalong-lalo na ang isang lugar na kung saan pinakamaganda na makipag-connect ang ating mga anak, mga kabataan ay sa church. Kasi doon sa church, ano ang kanila doon? Yung same values usually. Same yung paniniwala, practices sa buhay, sa pagbibigay ng yung mga money matters kasi natututo doon sa church, ano? So, ibig sabihin, hindi na sila mahihirapan sa adjustment. Sa adjustment, So, yun ang isang maganda. So, that the church is one of the best places kung saan talaga makipagkaibigan ang isang kabataan. So, one challenge though, Darl, is that sa ibang mga churches natin ay kukunti lang ang mga kabataan. Yun ang problema.
Pero nagpapasalamat tayo sa church natin kasi we have a lot of programs for our young people wherein they could meet to other young people from other missions, from other conferences, or from other local churches. Kasi dito ay meron tayong program na conventions, mga ganon. Kahit ngayong pandemic, mga kabataan, ay meron din tayong online programs for you. And still, you can be known by other young people. And so, we would like to encourage our young people to join such programs. Katatapos lang yung program ng young people natin. About Yung 2 years. 1 week. 1 week, Oo. Yung 1 week na pinag-aralan nyo kung ano yung relationship ng young people to church, young people to other young people. Maganda. So, we would like to encourage you really to join such programs for our young people. So, maganda, ano? At alam ko, mayroon din program na yung prayer band ba? Parang Zoom. O prayer band ng mga kabataan. So, you can join, ano, mga anak, sa mga ganong mga programa. Kasi, hindi lang naman sa spiritual experience, kundi kahit yung social experience ninyo. And eventually, ay maganda na makakilala kayo ng mga ibang mga kabataan sa pamamaraan na yan. So, next to that, of course, kaya nang nabanggit natin, na pag nagkapagkaibigan at gusto mo na nakita ka na, or what, that if you really plan, ang isang kabataan na plano na niya na mag-asawa, that he really needs to ask God kung sino yung right person, i-impress ng Panginoon sa kanya na ibigay niya na lifetime partner sa kanya. So, Darl, how should our young people choose a lifetime partner from their friends? Pwede bang mag-ask sila ng sign? Kasi meron akong alam na mga kabataan na nag-pray daw sila, they ask for sign, just like what Gideon did. Yun ang isang magandang bagay. Maaaring na tanong nyo rin, mga anak, mga kapatid, mga kabataan. At alam ko na tayo humihingi ng sign. Yeah. Oo, kung ano kaya, I don't know kung kayo mga kabataan, baka mag-pray kayo na, yung unang makakasalubong ko, yun yung aking liligawan. O di kaya yung first na single na mag-greet sa akin sa church, papunta ako ngayon sa church, na babae, yun yung aking kakaibiganin. So, marami, Marami. Now, mga kapatid, okay? Salamat sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay nakipag-usap sa atin sa pamamagitan ng Bible. Ito yung kanyang So, kung tayo ay magbasa, ang ating Panginoong Diyos ay nakikiusap sa atin. Ipinapakita niya sa atin yung kanyang kalooban. At gaya nga, ang kanyang kalooban ay yung gaya ng sinabi natin na kung tayo manligaw, ay kailangan na believer. So, definitely, kung hindi believer yung may pinagpipilian ka na hindi believer, ay definitely, ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi yan. Okay. So, we have also the Spirit of Prophecy sa ating mga Seventh Adventists. Mayroon tayong aklat na messages to young people. Mayroon din yung Adventist Home. Okay, napakaganda na basahin ninyo sa inyong buhay upang makita nyo yung mga ideal na mga bagay. Okay? Now, pagkatapos na nabasa nyo ito, na pinag-pray nyo, o di kayo humingi kayo ng tulong sa mga pastor, kasi paraan din na ituro sa inyo kung mga magulang, okay, ituro sa inyo, at sabi mo, parang blurred pa ito, hindi ko pa makita talaga kung anong kalooban ng Diyos sa akin. Well, mahal na, di naman siguro mali na humingi rin ng sign sa ating Panginoong Diyos. Pero hindi yun yung first na gawin natin. Lalong-lalo na yung mga sign na humingi ka ng isang sign na parang ititesting mo ang Panginoong Diyos. Okay? Hindi yun ang purpose ng
pag-ask ng sign kasi ibinigay na nga yung ating Bible. Okay? Principles. Oo, yung principle. Kaya nga sinabi dito na all scriptures are inspired for what? For teaching, correction, at iba pa. So, kasama ito yung panliligaw din at pakipag relationship. So, kung tingin natin, mga kabataan, mga kapatid, na we have exhausted everything and we are still unclear, then, Lord, please show me. Impress upon me kung ano ang pinakamaganda kong gawin. At definitely, ang ating Panginoong Diyos ay sasagutin naman niya ang ating mga panalangin. Yeah. So, pagkatapos pinanalangin sa Panginoon at ang Panginoon ay inimpress niya kung sino ang liligawan niya. So, ano na Darl ang susunod niyang gawin? So, na ipanalangin na-impress na sa kanya. So, ano na ang susunod niyang gawin? Siyempre, yung natural na kanya na ay sabihin niya, sabihin niya yung pagmamahal niya doon sa babae, di ba? Yung kanyang noble intention. Kung yung babae, yung kanyang liligawan, ay lalo na kasama pa rin ang mga magulang o di kaya kahit basta may magulang. It is but proper na sabihan yung tinatawag natin na inform or sabihan, mag-ask ng permission sa mga magulang ng babae. So, ibig sabihin, Darl, na yung lalaki na manliligaw, ibig sabihin ay mag-a-ask siya ng permission from the parents of the woman. Bakit ba gagawin ng lalaki ito? Alam mo, magandang tanong yan. Gaya nung ako'y nanligaw sa'yo na kasi nasa AUP tayo, and what I did was To write. I wrote your parents, yung inyong magulang, at sinabi ko yung aking noble intention. Na hindi ko pa alam nun. Nasumulat ka pala. Hindi mo alam, hindi ka ba nagalit nun? At least, yun ang aking ipaalam ko na I have a noble intention sa inyong anak na, I'm in love with your daughter, and if it is God's will, mahalin niya ako at magmahalan kami, that we will be together for a lifetime. Parang ganun ba? So, makita natin, mga kapatid, na kailangan na at importante na mag-ask ng permission, ipaalam ang intention ng lalaki sa magulang ng mga babae. And we should honestly and politely ask that. Okay? Kasi magulang din yun Magulang ng minamahal mo yun, and to show respect to them. Yeah, totoo po yung ginawa mo noon, Darl, na writing my parents before courting me made my parents to trust you more. Okay. Lalong-lalo na nung mag-sweethearts na tayo, Okay. sila ay they trusted you, at nabanggit talaga ng aking papa, ng mama ko, na they trusted you more nang dahil sa ginawa mong yun. So, but why should our young men do that to parents? Well, mayroong nabanggit si Ellen White tungkol sa bagay na yan. At napakaganda na basahin natin upang makita nga natin kung ano ang sabi niya sa tungkol sa bagay na ito. Kasi talagang maganda yung mga writings ni Ellen G. White to guide us. Tama. So, Mrs. White wrote, "A young man who enjoys the society and wins the friendship of a young lady, unbeknown to her parents, does not act a noble Christian part toward her or toward her parents. Through secret communications and meetings, he may gain an influence over her mind. But in so doing, he fails to manifest that nobility
and integrity of soul which every child of God will possess. In order to accomplish their ends, they act a part that is not frank and open and according to the Bible standard, and prove themselves untrue to those who love them and try to be faithful guardians over them. That is found in the Review and Herald. Yeah. Noong January. 1886. Yeah. 1886 yan. So makita natin na mula dito sa inspired writing, mga kapatid, ay parang it is unchristian na ang isang binata ay hindi niya nakipagkaibigan sa anak ng may anak. At lalong-lalo na kung mayroon silang relationship na hindi in-inform. Sabi niya, it is an unchristian manner. Unpolite. Unpolite, oo. Kasi nga, mayroon naman tayong yung fifth commandment, honor your father and mother. Yeah. O di kay honor the authorities. So it's one way of honoring them. Oo, tama. It's one way of honoring those people, those who are in authorities, yung mas nakakatanda sa atin, lalo na yung mga magulang natin. Kasi kung plano mo na yung ligawan mo, magiging magulang mo din yung kanyang magulang later on kung kayo mag-asawa. So, napakaganda na gawin natin ito. At ang sabi nga doon sa binasa natin kanina, na parang hindi tayo true. Parang ninanakaw nga natin yung kanilang mga anak, yung feeling, yung relationship ng mga anak nila na hindi natin sila yung hindi natin ipinaalam sa kanila. So para bang yung pumapasok ka sa isang bahay Na hindi ka nagpaalam. Nagpaalam. Okay, ayaw natin yun. Okay? So young people should clearly understand this fact. Parents love their children. They want the best for them. So it would be one of the best ways to show respect. Yeah, totoo nga naman yun, no? Na pag pinaalam mo, you are showing your respect to the parents of kung sino yung nililigawan mo. Okay? So, yan, sa mga anak. At maaari na magtanong yung iba namang kabataan natin, paano kung yung magulang ay baka papagalitan ako? Oo. Kahit sabihin ko yung magandang adhikain ko sa kanilang anak, no? Pero mayroon kasi yung mga magulang din na gano'n, na nagagalit sila. Lalo na pag kilala nung binata na gano'n ang ng ugali. mga magulang. Parang tiger look or what? So, ano ba ang gagawin natin? So, mga kapatid, yun ang isang bagay na tingnan natin, So, yan ang kung minsan ay mag-prevent sa isang kabataan na magsabi. Oo, totoo yan, dahil kasi yan yung mga ng mga kabataan na medyo natatakot sila. But young people should not be ashamed or embarrassed about it. Yun pala yung parang nahihiya. Be brave. Okay. Kasi maganda naman yung intention nyo at ginagawa nyo lang yung tama. Okay. Even if the parents do not like you, the man, or if you are the man, the parents of the lady do not like you, at least ginawa mo yung tamang gawin. Okay. At saka yan yung you do what you are doing what is right. Okay. Yan. Alam mo, totoo yan, no? Na gawin yung tama. Okay? Kasi sa buhay ay mayroon yung hindi man lahat ay papanig sa iyo or what. But at least we have done what is right. Now, kaya kabataan, yung response ng mga magulang, Na unfavorable response sa atin, kung sabihin natin, o di kayong inaakala natin, ay it should not prevent us from doing what is right.
At sa atin naman na mga magulang na kasama ko ngayon, sa bagay tayo, lalaking ating mga anak. Pero yung mga babae, okay, ang kanilang mga anak, kung ang ating mga anak nagsabi sa atin, o di kaya may binata na nagsabi sa atin, nagpaalam, ginawa naman yung tama, ay sana ay huwag tayong magagalit. Okay? We appreciate. We'll appreciate. Yun ang gawin natin na, i-appreciate natin sila. Okay? Maari na hindi nyo gusto. Kasi mayroon kayong gusto para sa inyong anak. Yeah. Pero may naniligaw na ayaw nyo, no? So, we should what? Kung sila ay ginawa nila yung tama, We still respect them. oo, rinirespeto tayo, tayo rin naman, bilang isang Kristiyano, ay ipakita rin natin yung tama na pag-respond sa mga bagay na yan. Kahit ayaw natin, but what? We need to respect them as individuals. At yan ay anak din ng Diyos. Kaya anak ng Diyos yan. So, yun ang mag-guide sa atin, sa ating mga gawin. Kausapin natin sila ng maayos at maganda. Kaya, dito po papasok ang good relationship nating mga magulang sa mga anak natin. Alam ko maraming mga challenges sa ating mga magulang. Mga magulang, ituloy lang po nyo ng mga magandang or close relationship nyo sa mga anak nyo. Tayo po sana ay kanilang mga kaibigan at tayo yung una nilang pagsabihan tungkol sa mga bagay na ito. So kung may manliligaw, sana yung anak mo na babae ay sasabihin sa nanay. Yung anak na lalaki ay sasabihin sa tatay kung maaari na ganon. Or if they are close to both of you, then pwedeng isabi sa inyong dalawa. And mangyayari lamang po ito if we parents have taught them in the Christian way of engaging in relationships as well. Oo, tinuro at Naging model. model tayo Yeah. sa kanila. So maganda ayun ang gusto ko na yung pinapractice ko sa ating mga binata. At gusto natin na mangyari yun na kung plano sa magplano sila na manligaw at napakaganda na dad. Sana mangyari na yon. Sabihin na mayroon akong anong masabi mo? Mayroon akong crush dito. Oo. Yun pa lang ang stages ng mga binata natin, yung mga sa crush pa lang. Oo. Pero sinasabi naman nila at we thank them for that. So gaya kung babae naman, daddy, mami, mayroong naniligaw sa akin, may nakipagkaibigan sa akin. Or yung crush niya rin, pwede niya rin sabihin. Maganda, di ba? Huwag niyong sabihin na, bata-bata mo ba? Kasi mga anak natin yan eh. So we can what? Kahit mga high school pa yan, pero pwede natin silang i-guide na hindi papagalitan. Okay. Pero kung tama rin, kung sila rin ay, kasi kung sa high school sila sabihin at i-guide natin sa pag-college, at kahit sila na ay yung over age na, sabi natin, ay sasabihin pa rin kasi tayo ay natutuwa doon sa kanilang kwento at yung parang it's a pakipag-usap, magandang pakipag-usap sa kanila at magandang bagay na gawin natin. So, thank you very much for those thoughts, Dar. Mayroon pala akong nakalimutan. Yeah. Na yung alimbawa, yung mga 30 years old. Yeah. Kasi ngayon sa ating mga sa marriage code natin sa Pilipinas, kung 2018 kung 18 na ang isang babae, below 18 hindi pa pwedeng kahit sabihin na may parents consent, hindi pwede na kasalin. 18 to 21 ay kailangan na may consent talaga. 21 to 25 ay yun din ay may parang advice, parental advice. Pero kung sabi nung 26, 30 years old na ako, 40 years old na ako, magpapaalam pa ba?
O yun yung maaari na tanungin Tanong, ng iba. yeah. Oo. Kasi Oo, matanda na. Matanda na sila. Ay, They're independent. independent na sila. So, sabihin ko pa ba sa mga magulang ng babae? Pero yung babae nagstay pa rin sa mga magulang. O nag-stay or maaaring hindi pa, Hindi pero na. may mga Oo, magulang pa. parang So, ano. ano ang natin doon? Ano ang gawin natin, advice natin? Yun ang isang maaaring tanong, kasi baka may nanonood na 30. Oo. So, alam niyo mga kapatid, ang Bible naman doon sa 5th commandment, honor your parents, your father and mother. Kung ikaw ay below 25, hindi naman niya sinabi. So, ibig sabihin, hanggat mayroong mga magulang, i-honor pa rin natin sila. Yes. Ibig sabihin, Magpaalam pa rin. maganda na ipaalam. Yes. Maaari na hindi na yung sabi na mag-ask permission, but ipaalam, inform them, Yeah. na okay, nay, tay, mag-kuhan ako, mag-asawa na ako. Yeah. And in show of respect to them as parents. Yan, salamat sa mga thoughts na yan. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa bagay na ito at mga kaibigan, itutuloy natin ito sa susunod na Sabado. Kasi medyo mahaba na ang ating pinag-usapan ngayon. So to end our short presentation this afternoon, let us end it with this verse in Philippians 4 verse 8. Sabi dito, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Oo. At isipin natin, alalahanin natin mga kapatid na lahat na ating gagawin Yeah. ay mga magulang at mga anak na gawin natin ng pinaka-the best at sa kayong tama at para sa glory ng ating Panginoong Diyos. Kasama yan yung panliligaw at yung pag-counsel sa ating mga anak, pakipag-usap sa mga kabataan natin tungkol sa bagay na ito ay ang ating Panginoong Diyos ay maluwalhati. Amen. Kaya ngayon ay ating i-end ang ating discussion sa isang panalangin. Manaming Diyos, salamat po sa inyong pakikisama sa amin, sa aming talakayan ngayong hapon tungkol sa napakahalagang bagay, ang pakipagkaibigan at panliligaw. Panginoong Diyos, salamat po sapagkat ibinigay mo ang banal na kasulatan at ganoon din ang Spirit of Prophecy upang kami, ang aming mga anak, mga kabataan, ay mag-guide tungkol sa bagay na ito. At sana po tulungan nyo kami na lahat ng gagawin namin ay tama at para sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Amen. At ipagpatuloy mo, Panginoon, na kami ay gabayan sa aming buhay. And I especially pray for every couple, for every parents watching or joining us in this program. Help us to be able to guide and lead our young people, our children, to you especially. And I pray also for our young people who are engaged in a romantic relationship with another young person, or those who are still planning. Please be with them and guide them, and that they will only do what is right and best in all that they do. Amen. Thank you very much that you will bless us and allow us to be together again next Sabbath for another discussion on this program, Together in a Journey of Love. Thank you, Father, for hearing our prayer. We ask all this in Jesus' name. Amen. 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 Thank you for joining us on this 11th episode of our program, Together in the Journey of Love. We hope and pray, dear friends, that again
ay you will join us next week, for another privilege of learning the will of Yeah. God for us, tayong mga mag-asawa at sa ating mga kabataan na naghahanda para sa marriage status. Amen. Habang tayo ay naghihintay sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Let Let us us enjoy our life every day with God leading our way. Thank you and shalom to everyone.